Iniulat na hinarang umano ng US Coast Guard ay isang barko ng Chinese Coast Guard na may numerong 2102 at sinabi na patungo umano ang barko ng China sa Sea upang bantayan ang mga Chinese fishing vessel sa nasabing karagatan. Hinarang ng Hamilton-class high-endurance cutter na USCG Morgenthau ang barko ng Chinese Coast Guard at sinabi ng mga tauhan ng US Coast Guard na pinagbawalan nilang makapasok ang barko sa sea. Ipinaliwanag umano ng US Coast Guard na bawal sa international na batas ang mga ginagawang operasyon ng Chinese Coast Guard sa sea dahil pagmamayari umano ng ang lugar. Idinagdag nito na dapat umanong ipaalam muna ng Chinese Coast Guard kung ano ang intensyon nito sa sea at dapat rin nilang sundin ang mga batas ng Iniulat ito matapos sinabi ng mga eksperto ng US Coast Guard ay mayroong mahalagang papel na ginagampanan sa pagpapanatili at pagprotekta sa freedom of navigation at komersyo sa Western Pacific sa gitna ng tumataas na tensyon laban sa China. Ngayong taon, plano ng US Coast Guard na magpadala ng mas maraming barko sa Pasipiko kumpara noong nakaraang taon, ayon kay Coast Guard Rear Admiral Mike Ryan, ang Deputy Commandant for Operations Policy and Capabilities. Sinabi ng tagapagsalita ng US Coast Guard na si Richard Colco na sa kabuuan, plano ng kanilang serbisyo na magsagawa ng mas mahigit pa sa 3 out-of-hemisphere na national security cutter deployment sa West Pacific at Indian Ocean ngayong taon. Ang US Coast Guard cutter Kimball ay nakadeploy na sa Western Pacific mula noong nakarang buwan at kasalukuyang nagsasagawa ng joint training kasama ang Japanese Coast Guard. Marami pa umanong mga US Coast Guard cutter ang nakaschedule na i-deploy sa rehiyon ngayong taon. Sinabi ng Defense One ng bawat isa sa 418-foot long na Legion class na national security cutter ng US Coast Guard ay mayroong range na 12,000 nautical miles at mayroon itong 148 na mga crew. Ang mga US Coast Guard vessel na ito ay mayroong malaking flight deck at may naka-install na mga advanced sensor at automatic weapon system na idinisenyo upang pigilan ang mga agresibong barko ng kalaban. Samantalang sa ibang aspeto naman, iniulat na agresibo umanong hinabol na isang barko ng Coast Guard, isang Chinese Coast Guard vessel sa sea matapos na mataan ang barko ng China na umaaligid sa show. Sinabi ng Coast Guard na sinubukan umano nilang pakiusapan ang mga Chinese, ngunit binaliwala lang ito kaya nilapitan ng isa sa pinakamalaking barko ng ang Chinese Coast Guard. Ngunit matapos na mataan ng CCG na papalapit na ang agad umanong umalis ang barko sa shoal at nagsialisan din umano ang ilang mga Chinese fishing vessels sa lugar. Hindi naman makapagbigay ng paliwanag ang mga tauhan ng Coast Guard kung bakit umalis ang mga Chinese sa shoal, pero natutuwa umano sila dahil minsan ay nagmamatigas umano ang mga ito. Iniulat ito matapos nanawagan ang mga eksperto nito nakarang araw sa gobyerno na manindigan laban sa tinatawag na Gray Zone Operation ng China sa West Philippine Sea at humanap ng suporta mula sa ibang mga bansa. Sinabi ng isang maritime expert na si Jay Batong Bakal na hindi dapat matakot ang gobyerno na isaalang-alang ang pagsasagawa ng proporsyonal at reasonabling aksyon upang malabanan ang pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ni Batong Bakal sa isang forum na inorganisa ng Strat-based ADR Institute
na hindi dapat matakot at umatras ang gobyerno ng Pilipinas sa tuwing gagawa ang komunistang bansa ng mga provokasyon at pagbabanta. Idinagdag niya na kailangan nating simulan ang pagbura sa gray zone. Kailangan nating magsimulang kumilos at manindigan para sa ating mga maritime rights. Ito lang ang tanging paraan upang maprotektahan ang ating soberanya, at kung hindi, maaari din tayong umatras at isuko na lang ang lahat. Sinabi naman ng isang international studies professor na si Renato De Castro ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa nito ay dapat magpakita ng commitment at mutual assistance sa pamamagitan ng mga security agreement, troop deployment, arms transfer at multinational exercise. Idinagdag ni De Castro na nangangailangan ang bansa na bumuo ng isang region-wide na surveillance network na maaaring makadetect, identify at monitor sa mga Chinese vessel na nakatalaga upang magsagawa ng mga gray zone operations sa West Philippine Sea.